Magandang umaga po sa inyong lahat. Amen. Sabihin mo nga sa iyong katabi, mas maganda ka pa sa umaga. Pero alam nyo ba mga kapatid, na mas maganda pa rin ang plano ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. So bago po umuwi si Pastor Wendell, ay iniwanan po kami ng isang mahalagang tema na ating pagbulay-bulayan po for 4 weeks. Ito po ay napakahalaga, ito po ay patungkol sa ating kaligtasan. So, akala kasi ng marami na ang kaligtasan ay isa itong one-time event. Na pag tinanggap mo na si Jesus as your Lord and personal Savior ng buhay mo, ay save na tayo. Pero sa katunayan ay mas may malalim pang proseso na nangyayari dito behind the scene. May mahalagang hakbang na dapat nating maunawaan sa umagang ito para mas lalo pa nating mapahalagaan ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo sa cross ng Kalbaryo. So, kaya naman mga kapatid, inaanyayahan ko po kayong lahat na huwag ninyong i-miss ang buong linggong ito hanggang dumating po si Pastor dahil pag-uusapan po dito yung patungkol po sa ating salvation. So, parang ang nag-aabang ito ng isang Korean drama. Parang ito yung ongoing na series na dapat wala kang palalampasin na series. So, ganun din ang dapat gawin ninyo sa umagang ito. Dahil mas mahalaga ang series na ito dahil mas lalo pa kayong lumago ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Kaya nga po mga kapatid, ay nais ko pong ibahagi sa inyo ang napakahalagang mensahe ng ating Panginoon sa umagang ito ay pinamagatan po nating When Life is Made New. Ang ating passage ay mula sa John 3:1-8. At ating babasahin po ito sa wikang Tagalog. May isang Pariseyo na nangangalang Nicodemo na pinuno ng mga Hudyo. Isang gabi, pumunta siya kay Jesus at sinabi, Rabbi, nalalaman po namin kayo'y isang tagapagturong mula sa Diyos, sapagkat walang makakagawa ng mga himalang ginagawa ninyo kung wala sa inyo ang Diyos. Sumagot si Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito. Malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Paanong may ipapanganak pang muli ang isang taong matanda na? Makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling ipanganak? Tanong ni Nicodemo. Sagot naman ni Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito. Malibang ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang taong ipinanganak ng laman ay laman, at ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu. Huwag kang magtaka sa sinasabi ko sa iyo. Kayong lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan ito nais at marinig ang ugong nito. Ngunit hindi mo alam kung saan ito nanggagaling at kung saan ito pupunta. Ganon din ang bawat ipinanganak sa espiritu. And may the Lord add more blessing upon reading His Word, and shall we pray mga kapatid. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ay aming itinataas, Panginoon, ang aming pag-aaral ng iyong mga salita. Tinataas ko, Panginoon, ang aking mga kapatid na narito, Panginoon. Ihanda mo, Panginoon, ang puso ng bawat isa, Lord, na maunawaan ng bawat isa ang iyong mga mensahe na nais mong ipahayag sa umagang ito. Saturate our souls, O God, and let the light of God be filled in this place, Lord. And I pray, Lord,
that you will open the spiritual understanding ng bawat isa, Panginoon, upang maunawaan nila ang iyong salita. At gayon din, Panginoon, buksan mo ang kanilang spiritual ears, O God, upang marinig nila ang tinig mo. At buksan mo rin, Panginoon, ang kanilang spiritual eyes, O God, na ikaw, Panginoon, ang makita nila sa umagang ito. Salamat, Banal na Espiritu, dahil ikaw, Panginoon, ang mangungusap at magtuturo sa umagang ito. Gagamitin mo lamang ako, Panginoon, bilang daluyan ng iyong salita. At inaamin ko, Panginoon, that not by might nor by power, but by the Spirit of God. Thank you, O Lord, good God. And this is more my prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. So, sino po dito ang nagnanais na mabago po ang buhay? Amen! Lahat po tayo, amen! Isa na rin po ako dyan. Pero madalas nakakala natin na ang pagbabago ay nasa labas lang. Kasi meron akong naririnig, Lord, magbabago ang buhay ko pag natupad na siguro ang aking mga pangarap. Lord, magbabago na siguro ang buhay ko kung ibinigay mo yung sasakyan na pinapangarap ko. O di kaya ay magbabago siguro ang buhay ko, Lord, pag tapos na yung bahay ko. Magbabago ang buhay ko, Lord, pag binigyan mo ako ng panibagong amo. Yung may sarili akong kwarto at TV at aircon at bathroom. O di kaya ay isa sa inyo ay nagnanais na mabago ang buhay pag nagbago na rin ang asawa. O di kaya boyfriend. Hallelujah! Pero mga kapatid, aminin po natin, hindi po yan solusyon. Hindi po yan ang mga sinabi ko sa inyo na mga nais ninyo na mangyari para magbago ang buhay ninyo. At hindi rin po nakukuha ito sa New Year's resolution. At marami sa inyo na katulad ko din, nagsulat ng kanyang New Year's resolution. April na po ngayon at kumusta na ang inyong mga sinulat. Ako po ay nagkaroon ng anxiety. Kasi nga, April na. Sabi ko, no rice. Pero bumalik ako sa only rice. Hindi naman ako nabawasan, nadagdagan pa. Bumawi na lang ako next year. Amen. So, mga kapatid, yung mga material na ito na pangarap natin sa buhay natin para tayo ay magbago, mga panlabas lang yan. Mga temporary lang yan, mga kapatid. Ang tunay na pagpabago ay galing po ito. Hindi po galing yan palabas. Hindi galing yan sa labas, papasok. Kundi galing po ito sa loob. Isang bagong buhay na galing mismo sa ating Panginoong Hesus. Amen. Amen. At para makita po natin kung paano ito nangyayari, tingnan po natin itong larawang ito. Merong dalawang destinasyon ang tao. Ito yung eternal death. Ito yung kaparusahan sa mga tao, sa mga kasalanan. At ito din yung kaparusahan sa mga tao na hindi nagsisi sa kanilang mga kasalanan. Gayon din yung mga tao na hindi kumilala at tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo. Dito sila mapupunta. Kung makikita ninyo dito, wala pong nakasulat dyan na purgatorio. Ang nakasulat lamang po sa ating banal na kasulatan ay dalawa lang po ang destinasyon ng tao. Ito yung eternal death at ang eternal life. At eternal life, mga kapatid, ay ito yung pangako ng ating Panginoon sa mga tao na nagsisi sa kanilang mga kasalanan at tumanggap at inilagay ang kanilang pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Now, ang tanong, mga kapatid, paano kaya tayo makakatawid sa eternal life? Parang tayo din. Noong tayo ay nais na mag-apply sa ibang bansa, ano yung napaka-importante na kailangan natin? Diba, una is kailangan muna nating magkaroon ng passport. Pero ang passport na yun, hindi ka makakakuha. Kailangan natin yung mga legal na dokumento para tayo makakuha ng passport. So, nag-apply tayo ng mga barangay clearance and BI clearance. Ngayon, ang passport para din si Jesus yan.
At si Jesus, yung ginawa niya sa cross ng Kalbaryo, ito ngayon, si Jesus, yung ginawa niya sa cross ng Kalbaryo, yung sakripisyo niya doon, ito yung magiging daan natin para tayo ay makapunta sa langit. Pero, bago tayo makapunta doon sa eternal life, ay meron muna tayong gagawin. Ano po yun? Ito yung repentance na matatawag. So, ang ibig sabihin, kailangan na i-acknowledge mo na ikaw ay makasalanang tao. At pag nagawa mo yon, nagsisi ka sa iyong mga kasalanan at tatalikuran mo ang mga kasalanan ito, now you are now ready to accept the Lord Jesus Christ. And then pag tinanggap mo na si Jesus as your Lord and personal Savior, here comes the regeneration. At sunod-sunod na po yan hanggang sa glorification. Kaya nga sabi ko kanina, ay dapat mapakinggan nyo lahat ito dahil meron na pong nakatoka. Ang pupukusan lang natin ngayon ay itong regeneration ngayong umagang ito. Ngayon, ano nga ba ang ibig sabihin ng regeneration? Ang regeneration ay ito yung tinatawag na new birth or born again. Lagi na natin yang naririnig. Sister, anong religion mo? Baptist ka ba? Catholic ka ba? Mormon ka ba? Mga kapatid, hindi po sekta ang pinag-uusapan dito. At ang regeneration ay regalo din mula sa Diyos. Para mas lalo pa nating maintindihan, mga kapatid, ang ibig sabihin ng regeneration ay meron akong inihandang illustration. Ito po ay aking halaman sa bahay nila amo. Pero alam nyo, may kwento yan. Nung dumating po ako sa bahay nila amo ay bagong-bagong bili. Kaya lang, isang buwan pa lang nalangta na ang mga bulaklak. At pati na rin ang kanyang mga leaves. Nagalit po siya sa akin. Bakit daw ginawa ko, pinatay ko ang kanyang mga halaman. Dinaamin ko, kapatid, first time ko pong mag-alaga ng orchids. At ako po ay nag-obey lang sa kanyang utos na diligan ko every other day. Nalunod yata. Eh di naman, nagsimatayan na sila. Eh di sabi niya, kasi nga hinihambing ako sa dati niyang katulong. Bakit daw yung previous na katulong niya, inaabot ito ng 3 to 4 months? Bakit sa akin daw isang buwan lang? Sabi ko sana, hindi siguro nakapag-adjust yung mga halaman sa akin. So, ngayon, ilang araw pa, namatay na silang lahat. Pero sabi ni amo ko, itapon mo na yan, wala nang silbi. Hinip ko yan. Pero galit siya sa akin. And then if you notice, nag-uuwi po ako ng bulaklak dito. Peace offering ko yan. Diba pag Sunday, yung dami kong bitbit, mang flower for you. Now, ano na natin? Di ba connect naman natin yan sa buhay natin ngayon? Bakit ko nasabi ito? Ang ating buhay ay para tayong itong halaman. Alam niyo ba, few months later ito, may nag-regenerate na yan. Ang nag-regenerate ba yan ng sarili lang niya? Meron akong ginawa. Alam niyo ba ang ginawa ko? Kasi sabi ng mga sister natin, kaya yung mabuhay yan, kailangan kasi kausapin mo. At lagyan mo ng fertilizer. Eh di kinakausap ko yan every morning. Wala akong magawa eh. Good morning. This is the verse for today. Christian na yun yan. Bakit na ninyo ha? Few months later, nagsilabasan na sila. Yay! Hallelujah! Praise the Lord! And now, sabi ni kinausap ako ni amo ko, last Sunday, sabi niya, very beautiful daw ang ating mga orchids. Yes, ma'am. And that is the plan you told me to throw away. Parang tayo din yan. Patapon na yung buhay natin. Patay ang ating spiritual. Hindi naman yung wala ka ng pulso o hindi na tumitibok ang puso mo. Patay tayo spiritually. Baka
Baka tumatawa ka ngayon pero hindi mo alam you are dead spiritually. Amen! Pero alam niyo ba na pag tinanggap mo na si Jesus as your Lord and personal Savior ng buhay mo, magsisimula ka na rin mag-regenerate. Magbubunga ka na rin ng mas marami pa. Dito, alam niyo, mas marami pa yung nilabas niyang bulaklak kaysa nung binili nila amo ko. Sabi nga po dito, sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. Yan po ang ibig sabihin yung when life is made new, ay hindi ka lang po matatawag na born again kung hindi ka kung wala pong nagbago sa buhay mo. Amen. May pakakakitaan po ng pagbabago sa taong talagang totoong binago ng Diyos. Now ready na po nating pag-usapan si Nicodemus. Introduction pa lang yon. So, at tandaan po natin na bawat encounter po natin kay Jesus Christ ay may potential po na magdala ng life-changing moment. At dito natin makikita ang unang katotohanan ng mensahe ng when life is made new, kapag ang buhay ay binago, ay meron po tayong tatlong mga bagay na ibabahagi ko po sa inyo ngayong umaga. Pero ang goal ko ay I pray na lahat po tayo ay lalabas sa bulwagang ito regenerated, renewed. Amen? So ito po ang ating unang puntos. So there is a Christ encounter. There is a crisis encounter. Now there was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. This man came to Jesus by night and said to him, Rabbi, we know that you are a teacher from God, for no one can do this sign that you do unless God is with him. Jesus answered him, Truly, truly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Mga kapatid, kung meron mang pong pinaka-importante pagtatagpo sa kasaysayan ng tao, ay ito na po yung pagkikita nila Nicodemus at ang ating Panginoong Hesukristo. Bakit? Dahil ang encounter na ito ay hindi lang po basta usapang relihiyon, kundi ito ay isang crisis encounter na yumanig sa buong pagkatao at paniniwala ni Nicodemus. Yes. Ngayon, kilalanin nga natin si Nicodemus. Ano nga ba ang credential niya? Although sinabi dito sa narrative ni John na isa po siyang Pariseo. So, hindi po siya ordinaryong mamamayan ng Israel. Siya po ay kagalang-galang, respetadong tao. Siya po ay mayaman. Mataas ang kanyang katungkulan. Alam niyo ba yung Pariseo na sinasabi? Ang ibig sabihin po yan, separated ones. Na sila po yung mga tao na separated. Na sila po yung inaral nila ang mga very committed sila na aralin ang salita ng Panginoon. Very committed sila na sundin yung mga rituals. At very committed sila na sundin yung mga law of Moses. At aside sa pagiging Pariseo niya, ay isa din siyang miyembro ng Sanhedrin. Pag sinasabi po nating Sanhedrin, ay ito po yung pinakamataas na korte ng Israel. Kung sa ating panahon ngayon ay Supreme Court. So, kung sa ating panahon ngayon yan, ay parang si Nicodemus ay siya yung perfect na member ng church. Perfect yung attendance. Mataas ang kanyang katungkulan sa kanyang trabaho. At siya din yung very devoted na magbigay ng kanyang mga tithes and offering. At
aktibo din siya sa paglilingkod sa simbahan. Kaya lang, sa kabila ng mga bagay na ito na nasa kanya, ay merong emptiness. May kakulangan sa kanyang buhay. Puntuhan natin, bakit kaya gabi if you notice, binigyan din ng writer na si John ang pagbisita niya ng gabi. And it is interesting that in the Gospel of John, ang isa sa mga ilang tema na mababasa po natin doon, kung nagbabasa po kayo ng aklat ni John, ay mababasa niyo doon, light and darkness, morning and night. At pag binabanggit ni Jesus yung salitang gabi in the Gospel of John, and it is always in a negative. Gaya na lamang po yung sinabi niya na, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have an eternal life. At gayon din sa John 12:13, sabi ni Lord doon, then Jesus told them, you are going to have the light just a little while longer. Walk while you have the light before darkness does not know where they're going. So, ang Gospel of John ay madalas po itong tinatawag na evangelistic and spiritual message. Why? Dahil po ang motibo ni John, kahit bakit niya po sinulat ang aklat na ito, ay nais ni John na lahat ng mga makakabasa sa aklat na ito ay malaman nila na sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya sa ating Panginoong Hesus ay magkakaroon po sila ng buhay na walang hanggan. At tinatawag din na spiritual gospel dahil may mga salita dito na may mga ipinapahiwatig na hindi po ito limitado sa isang kahulugan lamang. So perhaps itong binasa natin, yung practical reason kaya bumisita ni Nicodemus kay Lord ng gabi ay probably ay less busy ang ating Panginoon paggabi. So masosolo niya ito. At sabi nila, paggabi daw, wala na masyadong trabaho si Lord. And meron siyang takot. Bakit siya gabi? Dahil nga po, di ba, mataas ang kanyang natungkulan. Ayaw niya na merong makakakita at makakakilala sa kanya. Lalo na sa kanyang mga kapwa Pariseo. And yet, sa kabila ng pressure na yon na nararamdaman niya, sa kabila ng takot na iyon, ay nakarating siya nakausap niya ang ating Panginoon. Parang tayo din, mga kapatid. Isa sa inyo siguro, some of you, nag-i-struggle po kayong pumunta sa araw na ito. Amen. Dahil wala si Pastor. At nalaman mo si Sister Chiki pa pala ang preacher. Naku, mag-overtime na naman yan. Pero nakarating ka, mga kapatid. Amen! Hallelujah! At sa mga kapatid na kahit na pagod sila, gusto sana nilang matulog eh. Magpahinga. Ang sarap matulog. Napagod ako kagabi. Pero nakarating ka, kapatid. Amen! Ang dinais ng Lord na magkita tayo sa araw nito. Amen! Hallelujah! At pansinin ninyo, yung grammar po dito, we know. Bakit kaya ginamit niya we know? Bakit? Mag-isa lang naman siya pumunta kay Lord. Hindi yung I know or I think. Sino kaya yung we dito na tinutukoy ni Nicodemus? So, probably, ito rin yung mga kapwa niyang Pariseo. Kasi nga, siguro yung mga ibang Pariseo, may mga katanungan din na nasasaksihan din nila yung mga kamangha-manghang ginagawa ng ating Panginoon. Talagang nagtataka sila kung sino nga ba talaga itong Jesus na ito at bakit yung mga teaching niya ay kakaiba.
Pero tingnan ninyo, si Nicodemus ang matapang na nakarating sa gabing iyon. Sabi ni Nicodemus, "You are the teacher from God." Kinilala niya ang ating Panginoon na hindi lamang siya rabbi. Ang ibig sabihin po ng rabbi ay teacher. Kundi isang taong isinugo ng Diyos. So, ito ay recognition of divine authority. And then, pansinin ninyo ang sagot ng ating Panginoon. "Truly, truly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God." Bakit ganon yung sagot agad ni Lord? Ay nako, Nicodemus, huwag mo na akong bula-bulahin pa. Alam ko kung bakit ka nandito. Kasi nga, sa chapter 2 ng John, na verse 25, sinabi doon, sapagkat nalalaman ng Panginoon ang kalooban ng tao. Yes. So meaning, alam na ni Lord kung bakit siya nandun sa gabing yun. Direct to the point na si Lord. Parang yung may lumapit sa yung tao, yung sinabi pa lang yung pangalan mo, Sister Chiki, ang ganda-ganda mo ngayong umaga na ito. Diba? Marka mo ba ang utangin mo? Alam mo na, ang gusto ng tao yon. Parang ganun ba yon? Yung bula-bulahin ka pa? Ay nako, sister, sabihin mo na ang totoo. Parang ganun. So, gaya yung nabanggit ko kanina, na yung Gospel of John has always a symbolic significance. So, yung gabing ito ay nire-represent ng spiritual ignorance. Yung lagay po ng human souls. Dahil si Nicodemus, he was not enlightened. He was under the forces of darkness. He was blind. Not physically, kundi spiritually. Ganyan din po tayo, mga kapatid. Nung wala pa tayong relasyon sa ating Panginoon, bulag din tayo. Kahit na pinupukpuk na ni Pastor ang pulpito, hindi mo pa naunawaan ang kanyang sinasabi. Kasi nga that time ay bulag ka pa, hindi ka pa spiritually alive. Alam niyo ba, dahil sa encounter ni Nicodemus, nagkaroon ng, kaya pumunta si Nicodemus, nakipagkita siya kay Jesus, meron bumabagabag sa kanya. Dahil yung mga nakikita niyang mga himala, at yung mga naririnig niyang mga teaching ng Lord, ay parang napatanong siya sa kanyang sarili. Bakit ang kanyang mga inaral at ang kanyang mga inaral ay kakaiba sa turo ni Jesus? Kasi sila ay meron silang sariling mga sinusunod na mga nakagawian. So ngayon, nagkaroon si Nicodemus ng pagtatanong. Kaya nga nagkaroon siya ng desire. Nagkaroon siya ng hungerness to know more about the Lord Jesus Christ. Kaya nga siya nagpunta ng gabi. Sabi nga po dito, fear is a liar, but the hunger of God is a truth teller. When your soul is hungry enough, you will walk through the dark to find the bread of life. Sabi po ni A.W. Tozer. Ano ang gagawin mo pag ikaw ay gutom? Diba, pupunta ka sa kusina, magluluto ka. Or di kaya'y mag-o-order ka na lang ng Jollibee para mabusog ka. And then, pero pag nag-order ka ng Jollibee, it will cost you maybe $50. Yes. Si Nicodemus, gutom siya sa katotohanan. Gutom ang kanyang kaluluwa. Kaya nga yung ginawa ni Nicodemus ay gumawa siya ng isang desisyon that cost him everything. Bakit? Dahil once na merong nakakita sa kanya, ay maaaring matitiwalag siya.
o maaaring masisira ang kanyang reputasyon. O di kaya yung kanyang posisyon ay mawawala sa kanya. Hindi po aksidente na kay Nicodemus niya itinuro ang salitang born again. Hindi sa mga disipulo, hindi sa mga ibang follower ni Jesus Christ. Bakit kaya sa dami-dami na mga tao na follower ng ating Panginoon, bakit kay Nicodemus pa niya ito tinuro? Dahil ang ating Panginoon ay nais niyang puntuhan dito na hindi po yung pagkakaroon ng mataas na posisyon. At hindi rin po ito pagkakaroon ng kahit na yung posisyon mo sa isang simbahan ay ikaw na yung deacon, so ikaw yung pinakamataas na nasa mataas kang posisyon. Kailangan mo, sabi nga ni Lord, kailangan mong ma-born again. Hindi ito kaalaman, kundi ito ay isang karanasan. Hindi po nakukuha dito yung anong posisyon mo, kundi ang nais ng Panginoon ay yung maranasan mo ang kanyang kapangyarihan sa buhay mo. Amen. Sabi nga po dito, religion is man's attempt to reach God. Ang regeneration po is God's power reaching down to change man. Kasi ito tayo ay pinipilit po nating abutin ang ating Panginoon sa ating mga gawa. Para tayo ay nais nating mapunta sa langit. And alam niyo ba, naalala ko po nung bata po ako, sabi po ng aking lola, pagdarating yung time po na ako ay lilisanin ko na ang mundong ito, ay pag namatay na ako, ay punta ka sa pare, magbigay ka ng prayer request para yung aking kaluluwa ay mapunta sa langit. Alam niya na hindi siya mapapalangit dahil isa siyang abortionist. And yung time na yun, hindi pa po kami nakakakilala sa Lord. So, dahil high school ako noon, iniipon ko po ang aking allowance. And then pag may misa, nagpre-prayer request ako, may bayad. Kapatid, kahit pag namatay ka na, wala ka nang magagawa. You make sure na habang nandito ka pa sa mundo ito, ay tinanggap mo na si Jesus sa buhay mo. Hindi na po makakatulong yung mga prayer ng mga tao na nagpe-pray sila. Wala na pong tulong yan. Gagastos ka pa pangbili ng mga mga biko. Mga kapatid, nung nasa dati tayong pananampalataya kasi, ay meron po tayong nakagawian, nakagisnan, nakamulatang mga katuroan na kung saan dito na po umiikot ang ating buhay. Ang mga pinaniniwalaang ito. Nung may nag-share sa'yo, nag-invite sa'yo sa church, narinig mo yung sermon ni pastor. And then, sa pakikinig mo na yon ay may na-encounter kang mga katuruan. Na iba din sa katuruan na na kagisnan mo. Now, nagkaroon ka ng encounter kay Lord. Ngayon, mapapaisip ka, ganun pala yun? Hindi lang pala nakukuha ito sa pasimba-simba lang, na maliligtas ka na. Kasi akala ng marami, pag nagsimba ka na, mapapalangit ka na. Akala kasi ng marami, pag kumain ka lang ng hostya, ay nananahan na si Jesus sa buhay mo. Sinausaw mo yung kamay mo sa holy water, nilagay mo dito, nalinis na yung kasalanan mo. Mga maling, mga nakamulatan po natin. Nang dahil dyan, ay ako po nung bata po ako, ay dahil nga po yung mga ganong paniniwala namin, ay ginawa ko din po. Dahil sa kagustuhan ko na maligtas, dahil alam ko na hindi rin po ako mapapalangit, ay kumakain po ako ng hostya ng 2 beses to make sure na mapapalangit na talaga ako.
And then, meron pa yung time na narinig ko na may nag-uusap. Yung lasing doon sa tindahan namin, sabi niya, pare, maganda pala yung holy water doon sa may simbahan. Kasi nga doon sa simbahan na pinupuntahan namin ay mayroong ribulto po doon na may nakaganon. May tubig po yun. Pare, pag pag isawsaw natin yung mapapatawad yung kasalanan natin. Di ako nakikimarites ako. So nung uuwi na po ako, galing po ng school, may dala-dala po akong garapon. Kasi nga, itatago ko yun. Sabi ko, sige, para mas sure na ako'y mapapatawad, hihigupin ko ito. Kaya lang, siyempre, unti-untiin ko rin na iinumin. Eh di, itatago ko na sana, nakita ko may kiti-kiti. Hindi ko na po kinuha. Sabi ko, pahamak yung dalawa. Ayun, mga kapatid, nakakatawa, pero experience ko po yun. Baka tatawa-tawa kayo, may sarili din kayong ma-experience. Kasi nga, nung nasa dati pa tayong pananampalataya, dahil sa kagustuhan natin, yung effort natin na mapunta sa langit, kasi nga hindi natin alam na useless pala yung mga ginagawa natin yun. Amen! Hallelujah! And because of that encounter po, ni Nicodemus ay nagkaroon siya ng hunger na maunawaan ang mga bagay patungkol sa Diyos. Na hindi lang po sapat na maniwala ka, dapat ay ikaw ay manampalataya sa ating Panginoong Kristo. Amen! Hallelujah! Sabi nga po ng ating Panginoon sa kanyang salita, you will know the truth, and the truth will set you free. Amen. Dahil ang salita po ng ating Panginoon ang siyang magpapalaya po sa atin. At itatama po yung mga maling katuruan na ating nakagasnan. Amen. And some of you din, dumating po sa umagang ito, ay nakakaranas din po kayo ng crisis moment sa buhay ninyo. Aside yung mga nasabi ko kanina, meron sa inyo nakaka-encounter kayo ng mga crisis moment. Halimbawa po, kayo po ay may crisis moment po sa inyong mga amo. O di kaya ay crisis moment sa trabaho mo. Na-terminate ka na on the spot. Crisis yun. And nakakabahala din po yung giyera na nangyayari po ngayon sa Middle East. Yung may giyera na nga po doon sa Middle East, sumasabay pa yung giyera ninyong mag-asawa. Yung crisis din po sa kasalanan. Double life, temptation, yung mga kasalanan na ito, crisis yan. Yung hindi mo maiwan-iwan yung boyfriend mo, may asawa yan. Isoli mo na, kapatid. Yung crisis natin sa pamilya, dami po nating babayarin. Tumaas na po ang lahat. Nagmahalan na po ang lahat. Ikaw na lang hindi minamahal daw nila. Ang dami pong babayarin. Laging nagpaparamdam si Judith at si Jonah every end of the month. Spiritual crisis, kapatid. Nanlalamig ka na sa Lord. Ngayon, makikita kita, baka next week, wala ka na naman dito. Spiritual crisis yan. Mga kapatid, ang mga crisis na ito ay, ang mga crisis encounter na ito ay magiging daan po para magising ang ating spiritual hunger po sa ating Panginoon. Ang crisis po ang magsasabi sa atin ng katotohanan na hindi mo kayang mabuhay na mag-isa apart from the Lord. Amen. Hindi po ito nasusolusyonan sa sayaw-sayaw sa TikTok. Buksan mo, papasukin ito. Ganyan ang ginagawa nila. Pero dapat, kapatid, ang gawin mo ay buksan mo ang puso mo sa Lord. Amen. Papasukin mo siya sa buhay mo. Amen. Hindi sapat po yung dance challenge na yan, mga kapatid. Hallelujah. In hardship, Christ is our companionship.
Sa hirap po ng trabaho po natin dito, hindi ka po nag-iisa, kasama po ang ating Panginoong Hesus. From crisis to Christ. In loneliness, Christ is our witness. Nakikita ni Lord yung kalungkutan mo, umiiyak ka paggabi, yung pag-iyak po natin, paggabi nakikita yan ng Lord. Nasasaksihan niya lahat ng ating mga kalungkutan na kahit gustuhin po natin umuwi ngayon. Pero dahil nga po kailangan ng pinansyal ang ating mga mahal sa buhay, kaya po tayo nag-i-stay po dito. So ang bawat tunay na yung aral na makukuha po natin dito, tandaan po natin na ang bawat tunay na encounter po kay Jesus ay may potential po ito na magdala po ito ng life-changing moment. So sabi nga po dito sa Jeremiah 29:13, "You will seek me and find me when you seek me with all your heart." Mga kapatid, tulad po ni Nicodemus, tayo rin po ay may mga katanungan, may mga crisis, may mga struggle po tayo. Pero ang pangako po ng Diyos, kapag hinanap po natin siya, ng buong puso ay matatagpuan po natin siya. Amen? At sa paghaharap na iyon, hindi lang po sagot ang masusumpungan po natin o ibibigay po sa atin, kundi siya na po mismo ang magpapakilala ng katotohanan. Dahil si Jesus po ay hindi lang po siya tagapagturo, kundi siya din po ang truth revealer. So, ang ating number 2, there is a truth revealer. Ating pong basahin. Nicodemus said to him, "How can a man be born when he is old?" Tingnan nyo yung tanong ni Nicodemus, parang hindi siya isang scholar. Tapos dinagdagan pa niya. Can he enter a second time into his mother's womb and be born? Nice pong malaman ninyo na itong si Nicodemus po ay learned person. Kung sa ating panahon ngayon ay meron po siyang doctorate degree, PhD. Samantala tayo, PhD. Hindi niya mag-gets Hindi niya mag-gets yung mga sinasabi ni Nicodemus. Kapatid, hanggat ikaw ay hindi ka po spiritually alive, ang word ng ating Panginoon, hindi mo talaga yan mauunawaan. Wala ka pong appetite na magbasa ng salita ng ating Panginoon. Nagdala ka nga ng Bible Nung pumunta ka dito sa Hong Kong, binubuksan mo ba? Ginagawa mong anting-anting. O di kaya nilalagay mo yung Bible sa ilalim ng unan mo. O di kaya ginagamit mo yung Bible mo pag nagagalit si amo mo. In Jesus' name. And then, during the praise and worship, makikita mo yung mga taong na yung spiritually alive and spiritually dead. Pagkagising sa umaga, parang wala lang. Ayaw mo, parang siyang nalugi. Ano ba pag kinakanta ninyo? Pagkagising sa umaga, Jesus, ikaw ang nasa isip. Si Jesus ba ang iniisip mo? O baka naman iniisip mo, ano kaya niluto ni leader ko? Pang lunch na. O di kaya, ano kaya, saan kaya kami kakain mamaya? Sinabi dito, truly, truly I say to you, sabi ng Lord, bakit kaya paulit-ulit na lang ang sinasabi ng ating Panginoon that you must be born again? Sa turn natin ngayon, siguro isipin natin, ang kulit-kulit naman ni Lord. Bakit pa paulit-ulit na lang ang sinasabi kay Nicodemus na kailangan niyang maipanganak muli? Dahil po, meron pong tinutumbok po si Jesus tinutumbok ng Lord mismo yung puso ng kanilang theology. Na hindi po ang kanilang tradisyon o ritual o
o paniniwala ang magiging ticket nila para sila ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Minsan kasi, doon na sila po nakadepende. Ang paniniwala kasi ng mga Pariseo, kung hindi ka Hudyo, ay hindi ka mapapabilang sa kaharian ng Diyos. At kung hindi ka po, kung ikaw ay Hudyo, at hindi ka, sa lalaking Hudyo, hindi ka tuli, hindi ka rin makakapunta sa kaharian ng Diyos. At gayon din kung ikaw ay hindi sumusunod sa kautusan nila, kautusan ng Diyos, hindi ka rin mapapabilang. Kung hindi ka napapabilang sa binhi ni Abraham, yung lahi ni Abraham, hindi sila makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ito naman ang sagot natin yan. Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. And His name is our Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Meron pong isang sikat na evangelist preacher na si George Whitefield. Siya po ay sikat noong 1800 sa panahon po ito ng Great Awakening. Isa po sa pinakaulit-ulit na tema ng kanyang sermon ay you must be born again. Kahit saan man siyang lugar pumunta, ang tema niya, ng preaching niya, you must be born again. Pupunta siya sa isang lugar, you must be born again. Pupunta na naman siya sa isang lugar, you must be born again. Yun na lang lagi ang tema ng kanyang preaching. At isa sa kanyang mga audience, ay hindi na po nakatiis. Nilapitan niya si Reverend Whitefield. Reverend Whitefield, bakit ba every time ka na lang nagpre-preach, ay yun at yun lagi ang iyong tema? You must be born again lagi. Ang sagot naman ni Reverend Whitefield, because brother, you must be born again. Hindi pa, hindi rin nakaligtas. Napakahalaga kasi na malaman ng bawat isa sa atin, ano nga ba kasi yung born again na yan at bakit kailangan nating may panganak muli. Hindi po kasi hindi dito yung paniniwala natin na nakakisnan eh. Naalala ko, kwento ko ulit. Nung namatay yung lolo ko, yung lolo ko, nakita ko, kasi bata ako noon, na may nilalagay silang coins. Siyempre pag bata, nagtatanong ka. Sabi ko, Lola, bakit may nilalagyan yun ng coins sa loob ng ataul pag ililibing na? Pamasahe daw siya. Pamasahe daw, papuntang langit. Eh di, sabi ko, di naisip ko, ha? May ganun pala, parang ina-imagine ko may chip pala yun. So may konduktor. Sorry. And now, edi parang naisip ko, edi yung coins, yung parang may mag-aabot doon, papuntang langit po, isa lang. Sorry. Ayan lang, sinare ko lang po kasi at least ngayon ay nagkaroon na po ako ng kaliwanagan. Ngayon naman, aralin nga po natin, ano nga ba kasi yung sinasabing born of water and spirit? Para mas lalo po natin maunawaan. Yung sinasabi ni Jesus that you must be born in water and spirit. So, itong visual presentation na to, yung water po dito na tinutukoy ng ating Panginoon, ay nire-represent po itong water na ito ay yung cleansing from sin. Hindi po ito tumutukoy sa literal na tubig na bautismo. Ang thinking kasi ng mga iba na yung water daw dito ay yung pag nanganak daw yung babae, pag pumutok yung palubigan natin,
Yun daw yun. At yung dalawang tsorya din na yung water dito ay yung water baptism. Na hindi ka daw hindi ka daw matatawag na born again kung hindi ka daw nabautismuhan sa tubig. Yung itutubog ka. Hindi po yun. Although yung water baptism na ginagawa po natin ngayon, ay ito po yung public declaration po ng isang mananampalataya na isa na po siyang follower ng ating Panginoon. Yun po ay hindi po yun ang tinutukoy po dito. Ang tinutukoy po dito ay yung cleansing from sin. At ito yung tubig na tanda ng pagsisisi at pagtalikod sa ating buhay ng kasalanan. Now, yung spirit naman po dito ay sinisimbolo itong new life, yung regeneration. So, ang role po ng banal na espiritu ay nagbibigay po ito ng bagong kapanganakan, regeneration. So, siya po yung nagbabago ng puso at naglalagay po ito ng buhay na walang hanggan sa mananampalataya. So, ang dalawang ito ay magkasama po ito. Hindi po sila magkahiwalay. Sila po ay kumikilos sa ating kaligtasan upang tayo ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Para mas lalo po natin maunawaan yung tinutukoy ng ating Panginoon dito, halimbawa, si Sandria, naglalaro sila ni Shimea, at nadaganan niya yung pupo niya, di dumikit na yung pupo sa buhok niya, sa damit niya, di mabaho na si Sandria. Ngayon, ang gagawin, si Sandria, hindi niya kayang paliguan ang kanyang sarili. Although, paliligo, di kayo punasan ng tissue, mangangamoy pa rin. So, ngayon, ang gagawin ngayon ni Sister Rose, dahil nga, kung hahayaan niya si Sandria na paliguan ng kanyang sarili, I'm sure na magiging madumi pa rin siya. Andun pa rin yung amoy ng popo ang amoy ng popo. So, ngayon, tutulungan dahil hindi kaya ni Sandria na paliguan yung sarili niya, ay tutulungan na ngayon ni Sister Rose. So ngayon, paliliguan na niya ito para matanggal yung amoy sa kanya. Now, pag natapos ng maligo si Sandria, hindi naman pwede na ganun na lang siya. So, kinakailangan na damitan siya. So, ngayon, hindi pwede na yung gagamitin ni Sister Rose na damit ay yung damit na may tae. Ngayon, ang gagamitin niya ngayon ay yung bagong labang damit. Para siya ay mas kayakap-yakap at mabango siyang tignan. Parang ganun yung illustration nito. Hindi po natin kayang linisin ang ating sarili, ang ating kasalanan. Kinakailangan po natin ang paglilinis ng ating Panginoon ng kanyang banal na espiritu. At pag nalinis na tayo nun, ay magtatrabaho na ang banal na espiritu sa buhay natin para tayo ay bagong nilalang na. Amen. Sabi pa dito, yung verse 6 kanina, that which is born of flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is Spirit. Now, ito naman itong sinasabi dito na born of the flesh is flesh, ito naman po ay tumutukoy sa ating natural na kapanganakan bilang tao. So, dahil ang laman natin, itong katawan natin ito ay limitado lang po. Makasalanan po itong katawan na to. And temporary lang po. Dahil itong katawan na ito, itong laman na ito ay hindi niya i-inherit ang kaharian ng Diyos. Hindi po makakapasok. Yes. So, yung born of the Spirit na sinasabi dito, ay ito yung bagong kapanganakan na ginagawa ng ating Panginoon, ng Espiritu Santo. Ito yung magbibigay ng bagong buhay, bagong puso,
at bagong direction na nakatuon sa kaharian ng Diyos. Kaya nga, ang sinabi ni Jesus sa John 3:5 ay ito po ay katuparan sa propesiya ni Ezekiel 36:25-27. Nasabi po doon ng ating Panginoon kay Prophet Ezekiel, I will sprinkle clean water on you, and you shall be clean from all your uncleannesses, and from all your idols I will cleanse you, and I will give you a new heart and a new spirit I will put within you, and I will remove the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh. And I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes and be careful to obey my rules. So, si Jesus po is the truth revealer. Siya po ang nagbukas ng pangako ng Diyos at nagdala ng reality nito sa atin. So ang ini-invite po ng ating Panginoon ay hindi po reliyon, kundi bagong buhay po ang ini-invite ng ating Panginoon. So, hanggang walang new birth na mangyayari, wala din pong new life. You cannot experience new life hanggat hindi ka dumaan sa new birth. Yes. At sabi ng ilan, na madali lang daw maligtas. Believe in God. And punta ka lang sa church. Okay na yun. Hindi na po kailangan ng mag-baptize at mag-commit. At ginagamit pa nila yung John 3:16 na pinaka-famous na memory verse sa buong mundo out of context. Sabi ng ilan, di ba, believe it lang naman. Sabi nga sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, and whoever believeth in His name. Oh, you see? Believe it lang. Hindi naman sinabi ko magpabaptize lang. Hindi naman niya sinabi doon na magkukumit lang. Kapatid, gusto kong malaman ninyo bago nag-John 3:16, ay meron mo ng John 3:5. Yes. Nasabi ng ating Panginoon that you must be born again. Niyayakap mo na yung pangako ng Panginoon na hindi mo pa naunawaan yung sinabi ng Panginoon ng John 3:5. Hindi ka talaga makapag-commit sa Panginoon, hindi ka magpapabaptize, hanggat hindi ka na po born again. Amen. Ang pag na-born again ka, maunawaan mo bakit kailangan mong mag-commit? Bakit kailangan mong magpabautismo? Hindi ka na dapat pinipili. Alam mo, natatakot yung leader mo na i-open up sa'yo yung commitment. Kasi natatakot siya, baka maglayas to Amen? You need to know the truth. The Word of God is the only and final authority po ng ating Panginoon. Ang magsasabi po sa atin kung paano po tayo maliligtas. Amen. Amen. Hindi po sapat yung simba-simba lang. Hindi po sapat dito kahit mag-pray ka pa ng 50 Ama Namin o Hail Mary. Hindi po sapat yan na mapapalangit ka. Hindi sapat na saktan mo yung sarili mo pag Holy Week. Walang kwenta yan. Mapapagastos ka pa sa doktor. Hindi sapat yung may cross ka po sa leeg. May cross naman ako sa leeg. Kapatid, hindi porke naniniwala ka sa Diyos ay mapapalangit ka na. Sabi nga ng banal ng salita ng Panginoon, even the demons believe to our Lord Jesus Christ. Amen. Hindi naman sila mapupunta sa langit. Buti nga yung mga demons nanginginig sila. Pag naririnig nila ang pangalan ng Lord, ikaw hindi kang nanginginig Pero salamat sa ating Panginoon dahil hindi niya tayo hinayaang mga sa dilim. Amen. At habang buhay na pagkakabihag.
Kung ang regeneration ay tila misteryo sa ating si Jesus, mismo ang katotohanan na siyang magbubunyag po ng liwagan ito. Kaya nga po sabi po doon sa Hebrews 1:1-2, long ago, at many times and in many ways, God spoke to our fathers by the prophets. But in these last days, He has spoken to us by His Son, whom He appointed the heir of all things, through whom also He created the world. So, si Jesus po ang ultimate, ang katotohanan ng Diyos. Kung wala siya sa buhay mo, hindi mo matatagpuan po ang tunay na kaliwanagan. Lagi ka na lang pong may question mark sa puso mo. Lagi na lang pong may butas. Lagi, sabi nga po ni Donna, life without Jesus is like a donut. There is a hole in the middle of the heart. So with Jesus, the empty hole in your heart is filled and whole again. Amen? So, kapag siya nag-reveal na ng katotohanan, doon na po nagsisimula ng new life. Now, let's move on na po sa ating number 3. Ating i-recap po. When life is made new, there is a crisis encounter, there is a truth revealer, and there is a power converter. Do not marvel that I said to you, you must be born again. The wind blows where it wishes, and you hear its sound, but you do not know where it comes from or where it goes. So it is with everyone who is born of the Spirit. So yung wind po dito ay sinisimbolo ng banal na Espiritu. Hindi po natin nakikita ang hangin, pero nararamdaman natin ito, yung lakas at yung epekto ng wind. So ganyan din po ang Spirit. Invisible siya, pero undeniable. Noong panahon ng ating Panginoong Hesus, ay wala pa pong weather ops. Wala pa pong Kuya King that time na nagre-report kung ano po ang lagay ng ating panahon. Kung mainit nga ba o maulan or windy siya. So, ang alam lang po ng tao noon na ramdam ang ihip ng hangin ay sa pamamagitan ng mga nakikita nila. Paano nila nade-detect ito? Sa mga nakikita natin, pag nakikita mo yung puno na sumasayaw, or di kaya nakita mo yung lumabas ka ng bahay nyo, yung bangs mo nandito, pagdating mo ng church, nandito na siya sa kabila, o malakas ang hangin. So ganito rin ang Holy Spirit. Hindi mo siya makokontrol. Hindi mo siya mahahawakan. Hindi mo alam kung saan siya magsisimula o saan siya dadalhin ng tao. Pero makikita mo yung evidence kapag may nagpagbabago sa buhay ng tao. Sabi nga po dito, only the Holy Spirit can transform us into the likeness of Christ. Human effort above cannot do it. Sabi po ni Billy Graham. So yung pagiging katulad ni Kristo ay hindi po isang self-help project. Yung human effort po dito, ito yung pagsisikap natin na maging mabuting tao. Yung umiiwas ka sa mga bisyo. Yung iniiwasan mo yung mga kaibigan mo. Yung nais mo talaga maging religious ka para ikaw ay makapunta sa langit. Human effort po yun ang tawag doon. Pero kapatid, kahit anong pilit mo na magpapakabait, hindi po mangyayari yun. Tignan ninyo, nandito kayo mamaya, pag-uwi ninyo sa bahay ninyo, nakita mo yung pagbukas mo pa lang yung bahay ni amo mo, pisting buhay to. Ang daming
mga huhugasin. Nagkalat ng mga toys ng inyong mga alaga. So kahit sabihin mo na magpapakabait ka, hindi mo magagawa yan. Magkakasala at makakapagsabi ka pa rin na nawawala yung pasensya mo sa araw mo. Ang tao ay parang gadget yan na walang baterya. Na kahit anong pindot mo yan, hindi yan gagana kung walang kuryente. Yung Holy Spirit, siya po yung power source natin. Siya po yung gumagawa sa loob natin para yung ugali natin, yung pananalita natin, ay yung puso natin, ay unti-unti po yan magbabago. Para mas lalo pa natin maunawaan ito, meron tayong halimbawa. Itong uod ay nais niyang lumipad gaya ng ibon. Dahil gusto niyang lumipad, gagawin niya ang lahat para siya ay makalipad. Mag-exercise siya tuwing umaga. And then, o di kaya ay mag-aaral siyang lumipad. Pero hindi niya magagawa yun. Kahit natatalon siya sa isang dahon, hindi niya magagawa. Dahil nga po, hindi niya nature ang paglipad. Parang tayo din yan. Now, pag itong uod na ito ay papasok siya sa tinatawag na metamorphosis, at pag pumasok siya sa cocoon, merong nangyayari dyan. Pinapalitan na ngayon ang DNA niya into butterfly. Gaya yung nakikita ninyong larawan na hindi po yung uod ang nagpumilit na maging paru-paro. Binago siya mula sa loob. Ganyan po ang banal na espiritu. Binabago tayo sa loob natin. Amen. Gaya nga po yung sinabi ni 2 Corinthians 3:18, and we all who with unveiled faces contemplate the Lord's glory are being transformed into His image with ever-increasing glory which comes from the Lord who is the Spirit. So sinasabi dito na habang nakatingin tayo sa kaluwalhatian ng Diyos, tayo ay binabago niya para maging kawangis niya. Amen. Malinaw na sinasabi dito sa dulo na ito ay hindi galing sa ating sariling lakas, kundi come from the Lord who is the Spirit. Ang binago ng banal na Espiritu ay nakikita yung epekto ng pagbabago. Magtataka ka na lang yung isang sister. Yung sister na dating disco goer, ay isa na siyang preacher. Amen. Ang dating sister na ang hawak niya palagi ay baraha o bingo doon sa sentral, ay hindi na barahang hawak niya, kundi Bible na. Ang dating taong drug pusher, ay pusher na siya ngayon. Pusher ng salita ng Panginoon. Hindi na yung pinagbabawal na gamot. Hallelujah! At yung dating TikToker na hawak mo ang beat, pinahawak na niya ang buhay niya sa Lord. Amen? Hallelujah! Sabi nila, napaka-imposible daw na mangyari sa isang tao ang magbago ang buhay. Sabi ng mga taong hindi nananampalataya kay Jesus. Sabi nila, once a cheater is always a cheater. Pero ang sasabihin ko naman dyan, ay once na na-encounter nila ang supernatural power ng banal na espiritu, yung once a cheater ay magiging Christ follower nila. Amen? Hallelujah. So, sa ating huling slide, dito po natin ngayon makikita
ang ebidensya ng power converter. He was accompanied by Nicodemus, the man who earlier had visited Jesus at night. Nicodemus brought a mixture of myrrh and aloes, about 75 pounds. Taking Jesus' body, the two of them wrapped it with the spices and stripped linen. Ito po yung time na kung saan ang ating Panginoon ay nakapako po sa cross. Ang tradisyon ng mga Hudyo noon, dapat, di ba, Sabbath day, ay dapat walang nakahang sa cross. Kailangan may ibaba yun. Di ba namatay ang ating Panginoon ng Friday? Ngayon, si Nicodemus lumabas. Kasama niya isa ding secret disciple na si Joseph Arimathea. Now, dito natin makikita na si Nicodemus ay nagtago. Yung dating takot ay nagtatago sa dilim, ay hindi na siya natatakot na makita siya ng tao. Pero ang gumagalaw na po dito yung banal na espiritu. Ito yung power converter. Ay hayagan na siyang nagpapakilala sa tao. At sa huling sandali, kung kailan pa naman na pinakadelikado ang maging tagasunod ni Jesus, ay doon pa siya lumabas. Doon niya hayagan na ipinakita sa marami at wala na talaga siyang pakialam na makita siya ng kanyang mga kapwa Pariseyo. Wala na siyang pakialam na makita siya ng mga tao. Diyan po natin makikita yung ebidensya na yung extravagant sacrifice ni Nicodemus. Alam mo, yung 75 pounds, napakamahal po yan. Pabango, nadala niya para sa burial ng ating Panginoon. Si Nicodemus po ay ang buhay na patunay na when life is made new. So alam niyo ba po na kung magkano po ito? Kung yung dala ni Nicodemus, yung 75 pounds na mga pabango, 10 million sa peso po yan. Napakamahal. Sinerge ko po yan sa Google. Napakamahal pala yun. Isipin ninyo yung isang tao na dating takot at nagtatago, ngayon handang maglabas ng milyong-milyong piso para sa ating Panginoon. Yes. Ikaw nga parang ang hirap mo panghugutin yung $10. Para may 10 kilo dito na nilagay mo sa offering. Tapos nagbigay ka ng offering, parang sama pa ng loob mo. Nung bit-bit na yung bakit, ayun na yung $10. Parang ang hirap nating magbigay para sa ating Panginoon. Ang taong binago ng ating Panginoon, hindi yan manghihinayang. Yes. Dahil si Nicodemus, si Jesus na ang kanyang kayamanan. Yes. Dahil natagpuan na niya yung tunay na kayamanan Ganyan din tayo, ang kayamanan natin si Jesus Christ. Kaya nga po mga kapatid, yung pinag-aralan po natin ngayon, yung Holy Spirit na nagbago po kay Nicodemus ay narito rin po sa ating kalagitnaan sa umagang ito. Para baguhin din po ang inyong buhay. Nais ba ninyong mabago din po ang buhay natin gaya ni Nicodemus? Gaya ng mga pinag-aralan po natin ngayong umaga. So, willing ka bang lumapit sa ating Panginoon at hayaan na baguhin ka sa buhay mo? Amen. So, let's all stand, and that is the message of the word for today. Ating pong awitin. We praise your name, Lord. Napakabuti mo, Panginoon, my God. Hallelujah. Hallelujah. Lord, kami po ay nagpapasalamat sa ginawa mo sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa buhay ni Nicodemus. Lord, tunay na po
ay nakikita din po namin ang kalagayan ni Nicodemus ay ganun din po kami noon. Kami noon ay nasa dati pa kaming mga katuruan. Lord, salamat dahil ikaw po ang ilaw ng mundong ito. Hallelujah! 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 Sa mga kapatid, Panginoon, meron po akong challenge sa umagang ito. If you know in your heart that you are apart from God, kilala mo si Jesus, pero wala kang personal na ugnayan sa Kanya. Kung putol ang ugnayan mo sa Panginoon, ay nais kong ipag-pray kita. Kapatid, ang ating buhay ay hindi po natin alam, anytime, anywhere, pwede na tayong kunin ng Panginoon. Pwede na niyang kunin ang buhay na regalo niya sa atin. Pero kapatid, siguraduhin mo na pagdarating ang panahon na yon, ay alam mo na kung saan ka mapupunta. Kung you know in your heart, pag dumating yung point na yon, ay alam mo na hindi mo pa rin alam na ikaw ay mapupunta sa langit. Nais kitang ipanalangin, kapatid. Huwag kang mahiya na itaas ang iyong kamay. Dahil gaya din kami noon sa iyo. Noong may nag-challenge din sa amin, na sabi niya, isuko mo ang buhay mo sa Panginoon at ikaw ay aking ipapanalangin. Itinaas ko din ang aking kamay dahil nais ko din maligtas. Nais kong makilala ang Diyos ng ating Panginoong Hesus na siya ang tulay upang ako ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Kapatid, kung ito ang una mong punta ngayon sa araw na ito, itinalaga ng Panginoon na marinig mo ang mensaheng ito upang magkaroon ng connection uli ang iyong relasyon sa Kanya. Kaya mga kapatid, wag mong tingnan ang nasa tabi mo. Itaas mo ang iyong kamay, kapatid, at kung nararamdaman mo nangungusap ang Panginoon sa iyo sa oras na ito, nais kitang ipanalangin, kapatid. Itaas mo lang ang iyong kamay, kapatid, at ikaw ay aking ipapanalangin. Huwag kayong mahiya, kapatid. Kung ito ang iyong first time, ipapanalangin kita. Thank you, Lord. Thank you sa mga nagtaas po ng inyong taas ng kanilang kamay. Hallelujah. Kung sino pa, I will give you one more call. Kapatid, tinatawag ka ng Panginoon. Sa oras na ito, huwag mong hayaan na lalabas kasi pintuan na yan na hindi ka nag-respond sa paanyaya ng Panginoon sa araw. One more time, kapatid, kung if you know in your heart, sa umagang ito, tinatawag ka ng Panginoon. Kapatid, itaas mo na ang iyong kamay. It is now and or never, sabi ng Lord. This is the time. This is your day. Ipapanalangin kita sa araw na ito. Tinatawag ka ng Panginoon. Kapatid, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord, sa mga nag-response sa inyong painyala, Panginoon. Hallelujah. Itinataas ko po, Panginoon, ang aking mga kapatid. Hallelujah. Lord, tinatanggap ka nila bilang Diyos at tagapagligtas ng kanilang buhay. At kapatid, repeat my prayer. Ikaw ay sasamahan ko sa panalangin. Sabihin mo lang sa iyong loob, sa isip mo, ang panalangin ito. Ama naming Diyos, narinig ko ang tawag mo. Alam ko ako ang iyong pinapatungkulan. Alam ko ako ang iyong tinatawag. Salamat, Panginoon, at sa mensahe na aking narinig sa umagang ito. Alam ko na itinakda mo ito para sa akin upang ikaw ay mangusap sa akin. Salamat, Panginoon, sa kaliwanagan. Na tunay nga po, Lord, na kailangan kita sa buhay ko. Kaya nga po, Panginoon, ako po ay nagsisisi sa aking mga kasalanang nagawa mula pagkabata hanggang ngayon. Ang buhay ko, Panginoon, ay wala po akong maikukumpli sa iyo dahil ang aking buhay ay parang bukas na aklat. Alam mo, Panginoon, ang bawat pahina ng aking buhay.
lahat ng aking mga kasalanan lantad sa iyo. Kaya nga po, Panginoon, patawarin mo ako at linisin mo ako ng iyong banal na dugo. Pumasok ka, Panginoon, sa aking buhay. At sa ngayon, Panginoon, tinatanggap na kita bilang aking Diyos at tagapagligtas ng aking buhay, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil alam ko po na ako po, ang pangalan ko po ay sinulat mo na sa Book of Life. Salamat, Panginoon, sa kaligtasan na binigay mo sa akin sa araw na ito. Alam ko po, Panginoon, na libo-libong anghel ang nagagalak sa umagang ito dahil ako po ay bumalik sa iyo. Salamat, O Diyos. At sa umagang ito, ako naman ang mananalangin sa iyo, kapatid. Salamat, Panginoon, sa aking mga kapatid na buong tapang itinaas nila ang kanilang kamay, Panginoon, na hindi sila nahihiya, Panginoon. Lord, salamat dahil nag-respond sila. Thank you, Lord. Dalangin ko, Lord, tabunan mo sila ng iyong makapangyarihang dugo, na hindi sila maagaw ng kaaway. Salamat, Panginoon, sa mga nag-respond. Salamat, Lord, at patuloy mo silang gabayan sa kanilang spiritual journey. Dalangin ko, Lord, na sila po ay magpatuloy. At dalangin ko, Lord, na sila po ay pagpalain mo ang kanilang buhay, O God. Sa iyo ko po sila hinahabiling, Panginoon, sa buwan ng kanilang pamilya. And this is all my prayer, Lord. And, mga kapatid, meron pa akong challenge. Nakakaranas ba ka? Sino sa inyo dito na may nakakaranas ka ng mga crisis sa buhay mo? Itaas mo lang ang iyong kamay. But I want to pray for you. Gaya ni Nicodemus, lumapit siya sa Panginoon. Ilapit mo sa Panginoon kung ano yung mga crisis na nararanasan mo ngayon. May problema ka sa amo, may problema ka sa pamilya mo, sa anak mo, sa mga mahal mo sa buhay. May nakaratay ngayon sa ospital at kinakailangan nila ng kagalingan. I-represent mo ang taong iyon. At kung meron kang miyembro sa family mo na alam mo na hindi pa nakakakilala sa Panginoon, itaas mo sila sa umagang ito. Ikaw ang gagamitin ng Lord. Itataas mo lang ang kamay mo, kapatid, at ipapanalangin ko ang pamilya mo. Nais mong matanggap, nais mo na magkaroon din ng kaligtasan ng buong pamilya mo. At yan, crisis mo din yan, kapatid. Hallelujah. Lord, salamat, Lord, sa aking mga kapatid na nagtaas ng kanilang kamay. Lord, ang bawat pagtaas na ito ay pagsusuko nila, Panginoon, dahil alam nila na hindi po nila makakaya, Lord, na harapin ang mga hamon na ito na kanilang kinakaharap. Kaya nga po, Lord, sila po ay nagpapakumbaba sa umagang ito, Lord, that apart from you, we are nothing. Tulungan mo sila, Panginoon, na maabot ang kanilang mga prayer request and petition na ito sa aking mga kapatid, Panginoon, na nag-aalala para sa kaligtasan ng kanilang pamilya. Lord, tulungan mo ang aming pamilya, Lord, na makakilala din sila sa iyo, O God. Lord, magpagalakan ng mga workers mo doon sa Pilipinas upang sa gayon ay matanggap din nila ang kaligtasan, Panginoon. Dahil ang kaligtasan, Lord, ay ito po ay individual. Lord, ayaw naman po namin, O God, na kami lang po ang maliligtas. Lord, nais din namin, Panginoon, na makita namin ang aming mga mahal sa buhay. Kaligtas, Panginoon. Lord, tulungan mo kami. Lord, nilalapit po namin sila sa iyong paanan. Lord, kaya ni Nicodemus, Lord, kami po ay nagpapakumbaba. Lord, nilalapit po namin ang mga taong ito na nais din po namin maligtas, na nais din po namin magkaroon ng personal encounter sa iyo, na nais din po namin, Lord, na sila po ay maligtas. At sa mga kapatid, Panginoon, na meron silang mga problema sa kanilang pamilya, lalo na po sa mga nag-struggle, Panginoon, sa kanilang mga asawa. Lord, tulungan mo sila, Panginoon. Lord, bigyan mo sila ng wisdom kung paano po nila, Lord, lutasin ang problemang ito. Lord, i-reveal mo nga po sa kanila yung mga tao na nagbibigay ng kabigatan sa aking mga kapatid na ito. Tulungan mo sila na magkaroon sila ng tadaanan. At yung mga pamilya na ito, Lord, na nagbibigay ng kabigatan sa kanila,
imposible sa'yo na gawin ng mga nasa mga taong nagtitiwala at nagtatapat sa'yo. At sa mga kapatid na nag-struggle, anumang struggle nila, Panginoon, dumating sila sa araw nito. Lord, inuna kanila, Panginoon, ang kinakagayan. Kaya nga po, Lord, ang dalangin ko sa umagang ito, sa lahat ng mga nakarating sa umagang ito, Lord, dalangin ko na lalabas sila na may ngiti sa langit. Dahil alam po namin, Lord, tinubog mo na ang kanilang mga prayer, oh God, ang kanilang mga kakulangan, Lord, pinuno mo na sa pangalan ng aming Panginoon Diyos. Salawatin mo na sa kanalingan ng aming mga mahal sa buhay. Sa mga mayroong karamdaman ngayon, Lord, salamat sa mga pangyarihang pagkilos mo dahil pinagaling mo na ang taong ito. Dahil nakain mo ang isa. Salamat Panginoon at sa iyo mga po, O Diyos, ibinabalik ang pinakamataas